Madaming beses na rin ako na real talk sa daan na masasalubong ko yung tao, makakasalubong ko yung tao, or kumakain ako, tapos merong kumakain dyan sa ibang lamesa, tapos magpapapicture sasabihin, alam mo, binoto namin si BBM dahil sa iyo eh. Kasalanan mo talaga lahat to eh. Hindi ko na mabilang ilang beses, lalo na sa mga tiga Mindanao. Ano po nararamdaman nyo pagka sinasabihan kayo? Nahihiya ako. Nahihiya ako. Nanliliit ako. Hindi ko alam kung paano ako mag-sorry. So yung form of remorse ko, apology ko, is ibigay yung gusto ng mga tao na tumakbo akong pagka-presidente. Nabanggit nyo din po sa inyong speech na humingi kayo ng tawad dahil po sa nailuklok si BBM dahil sa inyo. Dahil po anong specific na sa tingin ninyo talagang hinihingi ninyo aside from sa binanggit ninyo na tawad sa Pilipino? Bakit? Sa tingin nyo po ba talagang kayo ang dahilan ng pagkapanalo ni BBM? Kasi ang pagiging Pangulo, destiny yan eh. Diba? So hindi ko naman masabi na ako yung dahilan ng kanyang pagiging Pangulo. Pero nag-contribute ako sa paghingi ng tulong sa mga tao na iboto si BBM. Kaya madaming beses na rin, tulad ng sinasabi ng mga tao na lumaban ka, madaming beses na rin ako na real talk sa daan na masasalubong ko yung tao, makakasalubong ko yung tao, or kumakain ako, tapos merong kumakain dyan sa ibang lamesa, tapos magpapapicture sasabihin, alam mo, binoto namin si BBM dahil sa iyo eh. Kasalanan mo talaga lahat to eh. Hindi ko na mabilang ilang beses, lalo na sa mga tiga Mindanao. Doon kasi sa unfiltered ang mga tiga Mindanao sa akin. Sobra silang komportable sa akin kasi galing ako doon eh. Laki ako doon eh. Pumunta lang naman ako dito sa Manila para mag-aral, magtrabaho. Pero doon talaga ako lumaki, doon ako nakatira. So, sobrang unfiltered yung mga tao doon. Ikaw ang hinungdan, Inday Sara, sa mga kagubot karon sa ato ang nasod. Kay imuhaming, di kumbinsi nga iboto si BBM. So, ano po nararamdaman nyo pagka sinasabihan kayo? nahihiya ako. Nahihiya ako. Nanliliit ako. Hindi ko alam kung paano ako mag-sorry. Sabi ko nga, gusto kong lumuhod, pero wala sa kultura ng Pilipino ang yung lumuhod ka ba? Ang lumuluhod lang kasi tayo sa Diyos eh. Diba? Wala sa kultura natin yung parang you grovel at the feet of another person. So gusto ko gawin yon sa lahat. Hindi ko rin siya magawa. Dahil ang dami nun. Ilan yung bumoto sa kanya? 31 million. Sabihin na lang natin, dun, kahit 10 million dun, bumoto dahil sinabi ni Inday Sara na iboto ninyo ito. Hindi ko magawa yun. So yung form of remorse ko, apology ko, is ibigay yung gusto ng mga tao na tumakbo akong pagka-presidente. So, i-confirm ko lang VP. Kasi ang pagkakaintindi ng mga tao, lalong-lalo na nung mga galit sa'yo sa mga sinabi mo is, ikaw ang reason ba't nanalo si BBM. So, ang sinasabi mo dito is, nag-a-apologize ka for campaigning for BBM. Tama ba? Nag-a-apologize ako kasi inendorso ko siya. Humingi ako ng tulong sa mga tao para siya botohan. Hindi ko sinasabi ako yung rason. Sabi ko nga, destiny ang pagkapangulo eh. Pero nag-contribute ako sa pagbigay ng boto sa kanya. Sigurado ako doon. Kasi ako yung mga kaibigan ko sa Davao. Every time na umuwi ako,
Sinabi mo kasi na iboto eh. Nagtandem kasi kayo eh. Eh lalo na yung mga kaibigan ko sa Davao na wala pa ako sa politika. Bago pa man maging Pangulo ang tatay ko, kaibigan ko na sila. So yun talaga yung, kung meron pang mas real sa real talk, yun talaga yung, para ka nang ginulpi sa katotohanan na sinasabi nila. Isa ho ba itong dahilan kung bakit kayo tatakbo? Gusto nyong ituwid yung pagkakamali na yun na ikinampanyan si Marcos? Yes. Gusto kong ayusin ang mga pagkakamali na ginawa sa bayan natin. VP, natatawa lang ako. Kasi gusto ko lang itanong kasi nung hindi ka tumakbo nung 2022 bilang presidente. So kung meron kang time machine at babalik ka, tatakbo ka bang presidente o magme-mayor ka na lang dahil sa mga nangyayari ngayon? Kung meron akong time machine, pabalik ako, tatakbo akong mayor. Susundin ko yung gusto ko na 3-term mayor ng isang syudad. At anong reason? Yung dahil lang dyan sa iyong pangarap na matapos mo yung 3-term? Or dahil sa mga nangyayari ngayon? Dahil kung hindi ako tumakbo, yung mga hiningan ko ng tulong, hindi boboto yun kay BBM. So baka pa natalo siya. So hindi ganito yung inabot ng ating bayan. Baka nga talaga natalo siya. Kasi nung pag-recruit sa akin, at hindi ko naman ito first time na sinabi ha. Sinabi ko na ito eh. Nirecruit ako ni Senator Amy Marcos, tumakbong Vice President. Tinanong ko siya, bakit ako? Sabi niya, kailangan namin ng Mindanao kasi kung wala ang Mindanao, matatalo kami ni Lenny. Sabi ko, Mindanao lang pala yung pinag-uusapan natin dito eh. Ang dami namin tiga Mindanao. Nandyan si Bato, nandyan si Bongo. Nandyan si Manny Pacquiao at the time. Sabi ko, ang dami. Sabi niya, hindi, ikaw yung kailangan namin. So, alam nila na hiningi nila yung tulong, kumbaga, para madagdagan yung boto. So, VP, in terms of yung problema na na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas, do you think kaya mong ayusin yung lala ng problema na ginawa ng administration na to sa Pilipinas? Kaya ba natin makarecover talaga? In 6 years, hindi eh. To turn around a country, you need at least 30 years. So, dapat merong long-term na continuity. Yan. Long-term na plano, long-term na continuity na paniniguraduhin mo na yung susunod, hindi niya pababayaan, babaliktarin, o ibabasura yung nagawa nung nauna. Kasi yun yung sikreto ng pag-unlad eh. Kasi kulang ang 6 years para ayusin ang isang bansa. Minimum of 30 years. Siguro kung parang walang tulugan, wala ng 25 years. Wala nang pahinga, 25 years kakayanin. We'll shave off 5 years. Pero kasi ang termino ng isang Pangulo, let us be realistic, 6 years lang yon. So dapat ang papaniguraduhin mo dyan ay yung magagawa mo for 6 years at yung iiwan mo na plano para sa mga susunod. Maganda siguro kung naging tuloy-tuloy si Marcos noon. Konti na lang ang bubunuin nyo.
Pero dahil nga Tinuloy niya yung tinuloy niya yung kay Pangulong Duterte, 6 years yun, 6 years kay BBM. Konti na lang sana yung mga iba pang taon. Kaya lang, lalong gumulo nung panahon ni Marcos. So mas lalo po bang lumalim ito, naging problema natin dito kay Marcos? Oo, makikita nyo naman sa numbers eh. Ikunin nyo lahat ng economic indicators. Wala. Bagsak na talaga yung Pilipinas. Investor confidence, wala. Nagsisinungaling lang yan sila na meron. Pero walang interesado sa Pilipinas ngayon.